lang ang oras natin. Kaya now we would like to call on Madel and Jethro for the first Thanksgiving. Mapagpalang araw mga kabiyayaan. Happy New Year po. Um, Panyo. We are here today again in front of everyone to testify the Lord's goodness throughout the year of 2023. And yes, indeed, it was the year of the Lord's favor. So there are a lot of blessings to be thankful for. And hindi namin maisa-isa talaga, but our hearts is so grateful to God for all the blessings na tanggap namin. One of the highlights is the latest challenge that we've encountered in the latest part of the year. Some of you knew my health condition, and kahit ako ay nagugulat bakit nangyayari sa akin. I had undergone MRI scanning for two different issues, sa brain and sa breast ko. Last July, nag-MRI ako sa brain kasi nag-consult kami sa gynecologist, gawa ng yung magpa-planning na for pregnancy. And it was find out na mataas yung prolactin result ko, meaning may nag-block na tumor na bahagi ng brain ko na nagbablock to produce egg cells. So, nahirapan ako mag-produce ng egg. But thanks God, the result is micro lang and di na need ng operation. At pwede na madala ng gamot. So, we're hoping and praying pa din na God will work in mysterious ways. Next issue na naman was October, dahil sa breast ko na naman na sumasakit and a series of check-up and medications. Then, during my MRI on my breast part na medyo mahirap at nakakangalay kasi nakatiklop ka ng 1 oras na di gumagalaw. Pero nag-pop up sa isip ko, mas grabe pa ang naranasan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kaysa sa MRI ko. Napaka-OA ko naman. After the result came for my MRI on my breast, I was referred to hospital for surgery and operation due to inflammation and infection inside on my breast. And here's another challenge kasi hindi covered yung insurance ko sa hospital. I need to pay full on consultations and other procedures except pag i-admit na ako. I was advised to undergo biopsy and the cost is big amount for us. Naisip ko during those times na hindi na lang magpo-proceed kasi baka magagasto pa kami ng malaki. Pero nagsasuffer na talaga ako sa sobrang sakit at di ako makagalaw masyado at kung napapansin niyo, hindi na kami nakakasayaw at hindi na kami nakapag-TikTok. But kidding aside, God really works in mysterious ways. Thankfully, my husband Jet is working as an insurance coordinator. And he knows someone on our insurance to help us cover the payment of the biopsy. And guess what? Pati mga boss ni Jet, tumulong mag-follow up na ma-approve lang for special request. Praise God. And then, nag-proceed kami for biopsy. On that day, before that procedure, I was so nervous. And God was speaking to me through my favorite verse from Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God is with you. He will never leave you nor forsaken you. And truly enough, He spoke to me twice by reading on my daily verse. After the procedure, nagulat na lang kami na wala kaming nabayaran. Dahil favor ni God yun. After 10 days of waiting, positively thinking that the result will be a good news from God, and yes, indeed, benign lang siya. Thanks God, it was discovered that I have granulous matous mastitis with abscess. I-search nyo na lang sa Google. It is a rare breast condition. Parang may fluid sa loob. So, but then again, I need to go for operation. Gawa ng nag-burst na yung infection sa bahagi ng breast ko. And we thank God for the second time experience kasi second time ko na naoperahan.
and God gave us strength to overcome it. But it doesn't mean pala na after operation, hindi pa ma-cure yung dinadala ko and I need to go for a series of dressing until yung wound masara and another medication para ma-totally healed na talaga siya. But we are not stopping our faith and trust to the Lord for these challenges na hinaharap naming mag-asawa. God is with us and who can stand against us? Sabi nga ni Elizabeth, the Lord has done this for us. Sabi ni Pastor. We have our victorious God and He will fight for us. We are declaring in the name of the Lord that everything will be in place and in order, lalo na sa health and finances namin. We believe that I am already healed because by His stripes, I am healed. We give thanks to the Lord sa provisions, sa providence, sa courage, sa wisdom, and sa grace sa buhay namin. Salamat, Lord, at hindi niyo po kami pinababayaan. Thank you, Grace Life Community, for the prayers and our outlet to worship together and opportunity to serve and bring back glory to the Lord. Before I end, I would like to take this opportunity to appreciate my husband. I thank the Lord for having you in my life, Mai. Lalo na sa pag-unawa, care at pagmamahal, sa pagsuporta at pagbibigay lakas during this battle na hinaharap natin. I love you with the love of the Lord. Praise be to God. Sakit lang po. Amen. Nagulat ako doon sa last part. Hindi kasi, na-practice si Madel kahapon, hindi niya yung binasa. Nagulat lang ako yan. So, praise God at this is the second time around na tumayo kami. Last year na, kung naalala nyo, is nag-testimony din kami kasi na-undergo din si Madel for last surgery sa, sa myoma. So, for the second time around, talagang hindi nag-fail yung Panginoon para sa amin kasi binigay niya lahat ng mga provision. Hinanda niya yung mga tao, yung mga amo ko, tsaka yung insurance company na nakilala ko na talagang praise God kasi last year, next care yung insurance ni Madel, which is for me, kung naging next care si Madel ngayon, napakahirap sa akin na i-communicate sa insurance company kasi ang dami nilang mga amo doon. So, praise God talagang binigay ng Panginoon yung Uman Insurance kay Madel kasi alam ng Panginoon na mangyayari to kay Madel. At tagang piniprepare ng Panginoon na ilagay yung tao doon na kilala ko sa Uman Insurance Company na kausapin na i-cover yung mga procedure niya. Praise God, talagang ang galing-galing talaga ng Panginoon kasi even though hindi namin inakala na mangyayari ito, pero may alam ng Panginoon na mangyayari kay Madel. Kaya inuna na niya yung mga pabor, yung mga tao nilagay na niya. Pati yung mga amo ko, yung HR manager namin, hindi ko sila personally kilala pero nakikialam sila sa sitwasyon ng asawa ko. Lagi nila ako tinatanong kumusta yung asawa ko. Talagang ang galing ng Panginoon po. Sorry po. Yun lang po, talagang sa sitwasyon lang po ni Madel yung napakahirap para sa amin. Kasi nadadamay din po ako, di ako nakakatulog maayos. Kasi nakikita ko siyang nasasaktan. Pero praise God kasi ginaling na siya pinagaling na siya ng Panginoon dahil ngayon na lang po is last visit namin sa doktor, last Saturday, ang sabi ng doktor is nag-improve na yung yung wounds niya, umaangat na daw kasi open yung, sorry po sa mga masilan kasi yung wound ni Madel is open po yun, hindi siya nakasara. So makikita ko talaga yung loob ng breast niya. Hindi siya, so parang napakasakit sa akin kasi hindi ko po gusto mangyari sa asawa ko, pero praise God po kasi andyan yung Panginoon sa buhay ng asawa ko. Yun po. At salamat po sa Grace Life, sa mga leaders natin. Napakaliking tulong po na pinag-pray nila kami. Kila Pastora Chis na sinama nila kami sa devotion nila. Salamat po. Ang laki po ng tulong kasi sa amin po is kung kami lang po talagang hindi namin makakaya. Kasi yung thinking ko kasi nung nabalitaan ko na may ganun si Madel, yung
nahawakan ko yung bukol sa dibdib niya. Parang nag-blackout ako, nag-ano ako na baka iba na to. Kasi marami pa kaming plano yung model talaga. So hindi ko gusto na mangyayari yung mga ganyan sa kanya. So praise God at binayan na siya. At inuna niya yung provision ng Panginoon. Una doon is, isa doon sa mga highlights ko sa 2023 is, yun po, nabigyan na naman po ako ng increment sa trabaho ko. Tinaasan yung mga benepisyo para, yun nga po, kasi alam ng Panginoon na ito, may mga gamot si Madel na kailangan namin bayaran. So, praise God po sa binigay ng Panginoon. Pero, even though na nangyayari ito kay Madel, marami pa rin po kaming pasasalamatan kasi isang buwan din siyang nagtitiis sa sakit niya. Pero sa buong taon, malakas po si Madel. Nakagalaw kami ng maayos, pero hindi po hadlang yun para sa amin na para papurihan ng Panginoon. Kasi napapakabuti po, ang dami po namin pasasalamatan po talaga yung health ng pamilya namin, yung provisions, even doon na, especially kay Madel, kahit wala na silang sales ng kumpanya, pero on time pa rin yung sahod nila. So, yun po, nakapag-plan pa rin kami for vacation sa ibang lugar. May mga goals na din kami for this year. At praise God, kung naalala nyo po, last year is, after maoperahan ni Madel sa mayoma is nag-claim na kami ng baby. Pero hindi po nangyari yon sa 2023. Pero praise God, matutupad po yan sa 2024 kasi kung will din po ng Panginoon. Kasi kung nabuntis si Madel or nanganak si Madel last year, tsaka nangyari to sa kanya, napakahirap po sa kanya na operahan siya tapos nagdadalang tao. So praise God po, ang ganda talaga ng plano ng Panginoon. Alam ng Panginoon na mangyayari kay Madel to. So, may will talaga ang Panginoon para sa amin. May pabor pa rin kahit po na nangyayari to kay Madel, may pabor pa rin po kami nakikita sa Panginoon po. Salamat po sa Grace Life Family. All by the grace po. Salamat po, salamat. Amen.